I would like to welcome you sa atin pong again, sa ating 18th anniversary, founding anniversary. Sabi nga ni Brother Michael kanina, hindi po biro na umabot tayo ng 18 years. Kung wala pong pagsama ang Panginoon, wala po tayo ngayon sa lugar na ito. Nagse-celebrate po tayo ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sapagkat nandito ang presensya ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. And tonight, excited po ba kayo? We will officially declare with one heart, one faith, one voice, and with one Lord. Tatanggapin po natin ngayong gabi po na ito, ngayong araw na ito, yung ating pong prophetic promise, prophetic word na galing po sa Panginoon. Kung nag-agree po kayo, excited kayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po tayo uuwi na hindi natin dala-dala po yung powerful word and promise, anointed word of God, fresh word from God. Sino po dito excited na? Pakitaas ang kamay. Taas po ang dalawang kamay, naniniwala kayo, mangyayari po ito. Kung nangyari po sa atin ang 2025, year of increase, say increase. Mangyayari din po 2026, yung hindi ko salita, salita po ng Panginoon. Kaya pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo, be excited. Sabi mo, ready ka na. May word si Lord sa atin. Ito pong last year, 2025, sabi po ng Psalm 115, verse 14, naalala niyo pa po? May the Lord give you what? Increase more and more, you and your children. Taas po kamay, nakaranas po kayo ng increase. Hindi lang spiritually, physically, iningatan, pinroteksyonan tayo ng Panginoon, pinromote tayo. Kaya po si Lord, palakpakan po natin ngayon po sa ating mga buhay. Bakit po tayo may prophetic word? Bakit po ito mahalaga? Bakit po tayo nagdedeklara, hindi yung gusto ko, hindi yung gusto nyo, dapat dinedeklara daw po natin yung salita ng ating Panginoon. Kasi kung salita lang natin, walang power. Wala na nga akong boses eh. Parang nag-concert tayo. Pero alam nyo, hindi yung boses ko. Yung boses ni Lord ang tatanggapin natin ngayong gabi na ito. Amen? Hallelujah. Sabi po ng Proverbs 18:21, at naniniwala po ako magmamanifest po ito. Say manifest. The tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruits. Ibig sabihin, pagising mo pa lang sa umaga, magdeklara ka na ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magsalita ng mga salita ng kamalasan kasi hindi galing kay Lord yun. Ang salita na lumalabas sa mga anak ng Diyos ay hindi salita ng patay, salita ng buhay, salita ng pag-asa, na kahit na mahirap ang ating buhay, kahit na may pinagdadaanan tayo, magsalita ka ng buhay. Hindi ako mahirap, hindi ako kawawa, pinagpala akong anak ng Diyos. Amen? At kung tama ang ating puso, diringgin ng Panginoon yung ating pong mga deklarasyon, yung ating mga panalangin. Kaya po sabi ng Job 22, verse 28, you will also declare a thing. Say declare. And it will be established
for you. So light will shine on your ways. Pag diniklara mo ang salita ng Panginoon, nagkakaroon ng liwanag, tumitibay, tumatatag, lumalakas, kasi hindi yan pangako ng tao. Hindi yan salita ng tao. Salita yan ng buhay na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Sabi po in Isaiah 55 verse 11, ganon din ang salitang galing sa akin. Kanino galing? Galing kay Lord. Salita ni Lord. Hindi ito babalik sa akin nang walang napala. Tutuparin ito ang plano ko at mangyayari. Sigaw po natin, mangyayari. Naniniwala ba kayo 2026 yung salita ni Lord, mangyayari? Sa pamilya mo, sa buhay mo, sa mga pangarap mo. Come on, sigaw po natin, mangyayari. Ang mga bagay na sinabi ko, ang sabi ng Panginoon. Ngayon pong gabi po na ito, isang word lang ang tatandaan natin. Ito dapat yung lagi nating ginagawa para sa Panginoon. Si Lord may ginawa na sa atin. Ang tanong, Lord, 2026, ano po yung gusto mong gawin ko para sa iyo? And I pray na ito po yung babaunin natin sa taon ng 2026. Ito yung gagawin mo pagkatapos mamaya sa last part, mabilis lang po ako, yun naman ang gagawin ni Lord para sa atin, and that is His promise sa bawat isa sa atin. Kung meron tayong paalala, meron namang ipapadala na salita ang Panginoon sa atin. Kung ready na po kayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Let's talk about Moses. I believe, tayo po na mga mananampalataya ay kagaya ni Moses, na itong unang linggo ng taon ng 2026, gayahin natin si Moses. Ano po ang sabi niya? In Exodus 33 verse 15. And I hope and I pray, ito din po yung maging panalangin natin. Sabi niya, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Kung hindi niyo po kami, Panginoon, sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Isang word lang po ngayon pong gabi. And that word ay magre-rema sa atin na habang nilalakaran natin ng 2026, sasamahan po tayo nito. At ito po ay ang salitang presence. Can we say the word presence? Na hindi tayo hahakbang, kahit isang hakbang, kung wala ang presensya ng Panginoon. Can I hear amen? Kagaya ni Moses, priority niya yung presence ni Lord. Madami tayong mga plano. Marami tayong mga pangarap. 2026. Ito, nakalatag na. Nakahanda na. Planadong-planado na. Pero kung hindi tayo sasamahan ng presensya ng Panginoon, mawawalan po lahat ng kabuluhan ang mga plano natin. Can I hear amen? Patawid na po sila ng promised land. Ginagabayan sila ng mga anghel ng Diyos. At sinasamahan sila sa kabi-kabilang victory over their enemies. Pero na-realize po ni Moses, ang pagtawid nila sa promised land, walang kabuluhan, walang saysay, kung wala
ang presensya ng Panginoon. Sa panahon natin, ganun din. Kung tayo po ay hiwalay sa Diyos, wala din po tayong mararating. Wala din tayong magagawa. Can I hear amen? Kaya po itong unang linggo ng taon ng 2026, nais po tayong turuan ng Panginoon that our priority is the presence of God. Na nagsabing kung meron saan dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Pwede ba nating palakpakan ang presensya ng ating pong Panginoon? Come on, yung palakpak na, Lord, Ikaw at ang presensya mo ang aking maranasan. Kaya nga, sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Taas ang kamay, may mga pangangailangan kayo. Ay, taas ang dalawang kamay, alam mo, marami kang pangangailangan 2026. Pero alam mo, mas madami ang supply ng langit sa mga taong ang Diyos ang kanilang uunahin. Hallelujah! 2025, dumaan tayo sa madaming pagsubok ng ating buhay. Kagaya nila Moses, dumaan tayo ng mga disyerto. Dumaan tayo ng mga problema. Pakitingnan nga yung mukha ng katabi mo, mukha ba dumaan ng disyerto yan? 2025, dumaan ba ng problema yan? Dumaan ba ng pagsubok yan? Tingin po kayo dito. Dumaan man kayo ng disyerto, dumaan man kayo ng pagsubok ng buhay, okay lang yun. Basta mahalaga, kasama natin ang Diyos. Sinasamahan tayo ng presensya ng ating makapangyarihan Diyos. Kung sinamahan tayo 2025, Light Church Family, 2026, makinig kayong mabuti. It is better to be in the wilderness with God than in the palace without Him. Kagaya ni Moses, aanin ko ang palasyo na ito, aanin ko ang posisyon na ito, aanin ko ang katanyagan na ito, kung wala naman ang presensya ng aking Panginoon Diyos. Okay lang, may mga wilderness moment tayo sa ating buhay. Pero lagi nating tatandaan, kahit paanong wilderness yan, kasama natin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Come on! Hallelujah! Meron pong isang bata, binigyan siya ng isang tour package sa Disneyland, Hong Kong. Lahat, eroplano, all the rides, pagkain, sponsored. Pero alam niyo po, isa lang ang kondisyon. Hindi ka pwedeng samahan ng iyong mga magulang. Ang sasama lang sa iyo ay yung representative nung nag-sponsor. Alam niyo po, yung bata, kahit na anong pangarap, anong gusto niya, na makarating ng Disneyland, Hong Kong, hindi po siya pumayag na hindi niya kasama ang kanyang mga magulang. Sabi niya, mas gugustuhin ko pa na nandito ako sa maliit na bahay namin kasama ang aking mga magulang kaysa pumunta ako ng Disneyland na hindi ko kasama ang aking mga magulang. Mga kapatid, ganon din tayo. Kahit saan makarating ang ating mga buhay, kahit paano ino-offer ng mundong ito, kung hindi natin kasama ang presensya ng Panginoon, huwag na lang. Amen po ba? Pero yung katabi mo, mukhang pupunta ng Disneyland dyan, ay, ng Hong Kong yan. Amen? Hallelujah. At pagka ang presence po ni Lord ay nasa atin, tandaan natin, meron tayong rest. We have the rest in the unknown. Hindi natin alam ang mangyayari
sa 2026. Pero good news, pagkasama natin ang presensya ng Panginoon, meron tayong kapayapaan at meron tayong kapahingahan na nanggagaling sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin si Lord for that. Yung palakpak na naniniwala ka, there is peace, there is rest in the unknown. Sabi po ng Exodus 33, verse 14, My presence will go with you, and I will give you rest. Tinatanggap niyo po ba sa inyong mga puso yan? Bago mo isipin ang problema ng February, March, April, hanggang September, ipahinga mo ang isip mo kasi si Lord ang may hawak ng kalendaryo ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Merong kapahingahan sa ating puso at sa ating isipan. Nag-drive ako sa Manila. May kasama ako, yung kaibigan kong pastor. Ang problema, nalobat ako. Ako, umaasa lang ako sa Waze. Umaasa lang ako sa Google Map. Nung nalobat na, wala na akong direksyon. Sabi nung kaibigan kong pastor, nakaupo siya sa tabi ko, Pastor, huwag kang mag-alala. Kabisado ko tong lugar na to. Sumunod ka lang sa sasabihin ko. Kinakabahan ako. Drive ako. Yan, kaliwa mo dyan. Tapos kumanan ka. Unti-unti, napansin ko, wow, kabisado nga niya. Ganon din sa buhay natin. Kabisado ng Diyos ang direksyon na the best para sa atin. Anumang 2026 sa buhay po natin, lagi mong tandaan at isipin, hindi ka nag-iisa sa lakbayin ng buhay na ito. Meron tayong Diyos na gagabay, sasama, mag-iingat at magpapala sa ating lahat. Amen? Hindi lamang niya tayo binigyan ng mapa, manual of life, para basahin. Siya mismo sumakay sa sasakyan natin. Hindi lang tinuro ang manual, sinamahan pa tayo ng ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Si Pastora Melissa, nilagyan po yung cellphone ko ng Life 360. Sabi ko, ano yan, Life 360? Bakit nilagyan mo? Sabi niya, Daddy, latest yan. Yung pala, natatrack pala niya ako kung nasaan ako. Alam niya pala kung ilan ang takbo ng sasakyan ko, kung nasaan ako. Sabi niya, oh Daddy, namimili ka na naman ng ukay-ukay, no? Ba't alam mo? Oh Daddy, bili mo na ako ng ganito. Kasi alam niya, nandun ako sa lugar na yun. Pag tumatakbo ako ng mabilis, alam na alam din niya. At ang Life 360 ay dinesign para ang members of the family ay hindi mag-alala. Para magkaroon ng peace of mind. Para makita yung kanyang mahal sa buhay na ligtas sila. Malaman ang lokasyon, malaman ang history. Pero tandaan niyo po, ang Life 360 ay pwedeng malobat, pwedeng mag-shutdown. Pero ang Life 360, 365 ng ating Panginoon, siya ang nag-ooperate. Alam niya, nandito ka ngayon. Alam niya, babiyahe ka. Alam niya, magmomotor ka. Alam niya, iingatan tayo ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang the best, ang ating Panginoon Diyos. God always present with you. And that is true
the indwelling and the empowerment of the Holy Spirit. Pwede ba natin palakpakan ng Holy Spirit sa atin pong kalagitnaan? Hallelujah. Kaya po sabi ni David in 139 ng Book of Psalm, sabi niya, saan ako pupunta? Where could I go from your spirit? Where could I run and hide from your face? Saan, Lord? If I go up to heaven, you are there. If I go down to the realm of the dead, you're there too. If I fly with wings into the shining dawn, you're there. If I fly into the radiant sunset, you're there waiting. And verse 10, wherever I go, your hand will guide me. Your strength will empower me. Sino po gusto niyo samahan kayo ng presence ni Lord? Sino po gusto kayong samahan ng power ng banal na Espiritu? Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Every day, pagising pa lang natin, wag na nating entertainin yung mga problemang kumakatok sa ating isipan at sa ating mga puso. Every day, practicein na natin yung tinatawag na presence awareness, that for 5 minutes every morning, simply lang, be still and acknowledge that God is with us. Be still. Kasama natin ang Panginoon. And last, when we talk about the presence of God, it talks about distinction. Pag sinabi pong distinction, may kakaiba sa atin pag sinamahan tayo ng Diyos. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, meron bang kakaiba dyan? Mukha bang nagliliwanag yan? Hindi dahil nagpaputok siya nung New Year? Amen po ba? Kaya may kakaiba sa atin dahil yun sa pagsama ng Panginoon. At kung meron tayong mga success, mga tagumpay na maaabot 2026, huwag natin kakalimutan. It is not about the pattern of this world, but because sinamahan tayo, inanoint tayo, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Taas ang kamay, kailangan mo ng presence ni Lord. Amen? Sabi ni Moses in Exodus 33 verse 16. Sabay-sabay nating basahin. Tulungan niyo po ako. 1, 2, ready, begin. Naiiba tayo. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, naiiba yan. Hindi dahil punong-puno ng talento, hindi dahil madiskarte, hindi dahil magaling. Kakaiba tayo kasi pinupuno tayo ng presensya ng ating Panginoon. Hindi sa galing mo, hindi sa diskarte mo, hindi sa abilidad mo. Hindi man tayo nakakakanta, hindi man tayo kasing husay ng iba. Pero tandaan natin, yung pag-ibig, yung presensya at biyaya ng Panginoon, patuloy po tayong sasamahan. 2026, baunin po natin, huwag kayong lumakad mag-isa, samahan po tayo ng presensya ng ating Panginoon. Kagaya ni Moses, sabi ni Moses, Lord, if your presence doesn't go with us, do not send us up
from here. Lord, kami din sa Light Church 2026, kung hindi kami sasamahan ng presensya mo, huwag na lang. At alam niyo po si Joshua, Moses to Joshua, na witness ni Joshua yung paano si Moses nagbababad sa presence ng Panginoon. Basahin niyo po ang Exodus 33 verse 11. Ano po ang sabi? Dumaloy kay Joshua ito. Inside the tent of meeting, the Lord would speak. Sige po, kayo po bumasa. But the young man who assisted him, sino? Si Joshua, son of Nun, would remain behind in the tent of meeting. Kung nasaan yung presence ni Lord, nandoon si Moses. Kung nasaan yung presence ni Lord, si Joshua ayaw din umalis. Kaya nung si Moses, kinuha na ng Panginoon, na-promote si Joshua. At yung presence ni Lord, sumama kay Moses, sumama din kay Joshua. Tingnan niyo po ang Joshua 1:5. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Ang salita po na ito at pangako ng Diyos kay Joshua ay hindi lamang pangako sa kanila. Pangako din po sa atin na kung uunahin natin ang presensya ng Diyos, sasamahan tayo ng ating Panginoon. May promotion. Sabihin po natin, promotion. Moses to Joshua, Elijah to Elijah. Tingnan niyo po, si Elisha ay parang Joshua type. 3 beses siyang pinauuwi ni Elijah. Uwi ka na kasi pupunta ako ng Bethel. Ayoko umuwi. Sasama ako sa iyo. Hindi. Pupunta ako ng Jordan. Umuwi ka na. Mag-stay ka na lang dito. Hindi. Sasama pa din ako. Pupunta ako ng Jericho. Sabi ni Elijah, you stay here. No. Sasama ako sa iyo. Gustong-gusto ni Elisha yung presence ni Elijah. Na kaya naman, siya yung naka-witness na kinuha si Elijah ng chariot of fire. Dinala sa kalangitan. Pero, bago po kuhanin ng Panginoon ang kanyang guro, ang kanyang tatay sa pananampalataya, sabi ni Elijah sa kanya, when they had crossed, Elijah said to Elisha, tell me, what can I do for you before I am taken from you? Tingnan niyo po yung panalangin ni Elisha. Hindi siya nag-pray ng salapi. Hindi siya nag-pray ng gusto lang niya. Sabi niya, let me inherit the double portion of your spirit. Elisha replied. Yun ang prayer niya. Pag sinabi po diyang, let me inherit what spirit in you. It talk about the spirit of faith. It talk about the spirit of obedience. It talks about the spirit of courage. Paano ko haharapin Jezebel, King Ahab, mga idolaters?
Kailangan ko ng Spirit na nasa iyo. At wag lang isa. Gusto ko dalawa. Para pagka ginawa ko yung kalooban ng Panginoon, mapulfill ko naman yung assignment niya para sa akin. At ngayong pong gabi po na ito, kung sinamahan si Moses, kung sinamahan si Joshua, kung dininig ang panalangin ni Elijah at ni Elisha, tonight, diringgin din tayo ng ating Panginoon. Papakinggan tayo ng ating Panginoon. All you need to do is to believe. Can we shout the word believe? Lord, naniniwala po kami. Lord, nananampalataya kami na ngayong gabi na ito, may ipapanganak sa aming puso at sa aming buhay itong year ng 2026. Magmamanifest ang iyong mga salita sa buhay ko. Sigaw po natin, mangyayari. Sabihin natin, I believe. I receive. Tatayo po tayong lahat sa gabi po na ito. Lord, yung presence mo, sasama po sa amin. Yung glory mo, mararanasan namin kahit saan kami pumunta. In Jesus' name. And as we worship the Lord, we will invite the very presence of the Holy Spirit in our midst. May ipapanganak sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Kung paano natin tinanggap ang increase. Ngayong gabi, may tatanggapin tayo in the name of Jesus and through the power of the Holy Spirit. Are you ready? Sabi mo sa katabi mo, ready na ako. Are you excited? Oy, nga pala, tingin kayo dito. Lahat nag-ooperate under the level of faith. Kasi sabi ng Bible, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayers. Kung dininig sila, diringgin din tayo ngayon. Pag meron tayong tamang puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, increase the capacity of our hearts para po matanggap namin, Panginoon, yung prophetic promise mo itong taon po na ito ng 2026. Salamat po sa presence mo na palaging sasama sa amin. Hallelujah! Oh, Holy Spirit! Heaven open up, awaken me, a fire and a zeal, a fire full of love. Heaven open up. Let's all declare tonight. So come and fill this place with your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire, come, Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill this place with your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit, power and love, all
want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, oh consuming fire, come, Holy Spirit, Holy Spirit. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. As a sign, Lord, nag-e-expect kami, naniniwala na mangyayari sa aming mga buhay ang iyong salita, ang iyong mga pangako sa amin pong buhay. Hallelujah. Holy Spirit, ikaw po ang sumama, ikaw ang gumabay, ang salita mo ay mag-manifest sa amin pong buhay, sa aming pamilya. Body, soul, and spirit, magma-manifest po ito sa amin. Activate our faith today. Salamat po. We honor you. We adore you. And we allow you to move, Holy Spirit. Thank you for your presence. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Remain standing. Pag nakita niyo po, yung pinakamalakas na sigaw mo, sumigaw ka na ng malakas na, I believe and I receive. Practice tayo. Sabihin natin, I receive. Receive. I I believe. believe. Naniniwala ba kayo? 2026, mangyayari ito. Panoodin po natin yung video na to.
portion ang mararanasan ng iyong mga anak. Double portion of the anointing of the Holy Spirit that will break the yoke of the enemy. Ano mang gawa ng kaaway, wawasakin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Habang nakataas po ang ating kamay, may double portion po ng restoration sa buhay natin. Divine restoration. Ano man ang mga ninakaw ng demonyo sa buhay natin, double portion, ibabalik ng Panginoon. Year 2026, double portion ng provision ng Panginoon. Kung paano siya nagpaulan ng mana in the wilderness, siya din yung ating Panginoon na nagsabing double portion. I will supply all your needs according to my riches and glory through Christ Jesus. Lahat ng mga nakataas ng kamay makakaranas ng double portion of the provision of God. And Lord, tinatanggap din po namin ang double portion ng wisdom na nanggagaling sa iyo. Hindi kami malilihis. Hindi kami maliligaw. We are guided. We are protected. We are safe and secured because of the double portion of the wisdom, anointing, and favor of God. Mga kapatid, do you receive that? Sino po dito ngayong gabi may tatanggap ng double portion ng joy, ng kagalakan, na kapag kumakatok ang spirit of depression, kapag kumakatok ang spirit of anxiety, meron tayong double portion ng joy na nanggagaling sa ating Panginoon. Kung tinatanggap mo yan, palakpakan mo ng the best ang Panginoon. Sino po dito tatanggap kayo ng double portion ng kapayapaan, ng shalom, ng peace of God? Double portion in your mind and in your heart. Receive it. Receive it by faith. Double portion. Year of 2026. Makakaranas po ang iyong mga anak. Simula ngayon, double portion. In Jesus' name. In Jesus' name. Walang gawa ang kadiliman ang makakapanaig. Kung paano mo pinakinggan si Elisha, pinakinggan mo din ang aming panalangin. Lord, I need the double portion of your Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh God. Come on. Thank the Lord. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence.
presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. So come and take this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit. Come on, let's lift up our voices to God. Holy Spirit. With power and with love, all consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit. Pagbilang ko po ng 3, isisigaw po natin sabay-sabay, double portion. We believe and we receive. Hallelujah. It's a shout of victory, and it's a shout na yung presence ni Lord sasama po sa atin. 1. It's a shout of faith. It's a shout of obedience. It's a shout of courage, faith, joy, hope, love, and faith. Double portion! Sigaw po natin, I receive, I receive, I believe, I believe, in Jesus' name, in Jesus' name, double portion double portion in my life, in my family, in my family, in my career, in my career, in my ministry. in my ministry. Double portion. Double portion In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amen. Kamayan niyo po yung katabi po ninyo. Humanap kayo ng 5. Kamayan mo, yakapin mo, sabihin mo sa kanya, double portion. Go on, let's continue to declare that nothing is impossible to our Lord. There is double portion this year. Woo! Come on, church. Let's all jump. Let's all declare. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Declare, nothing is impossible. Woo! Yeah. There's double portion 2026. Hey, oh. Say from the top. I'm not gonna live by what I see. No, no, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, through you, I can do anything. I can do all things. And it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am lit. Come on, church, I'll declare. Nothing is impossible. Woo! Jesus! 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 One more time, let's sing it from the top. I'm not gonna live by what I see. No, I'm
'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. It's only God, church. Nothing is Let's impossible. together and let's all clap it out to the Lord today. Double portion. 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 So I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, God. I believe in you. I believe, I believe. Yeah. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. God, church. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Yeah. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. One day. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Let's just lift up our hands to the Lord tonight. Somebody shout, hallelujah. Hallelujah. Come on, put your hands together from the front to the back and left to the right. Come on. Hallelujah. We will rejoice, God. We receive it in our hearts today. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit Sa presensya mo nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, one more time. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Maawi, nagpuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, church. Sa lahat ng oras, Pare po ba tayo ay tumalon? sa bawat Come araw, on, church. pinupuri at sinasamba. One, two, three, let's go. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman,
nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Saan, palakpak natin ang ating mga kamay. Double portion, Lord, we receive that tonight. Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus. Pagpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kakalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Minsan pa, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Come on, church! Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman. Yes, God! Hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Who wants more from the Lord? Say aloud, amen.
just want to thank you, O God, for tonight. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagsama. At salamat, Lord, kasi alam po namin na sa taon na ito ng 2026 ay sasamahan mo po kami, Panginoon. Salamat, Lord. Today we receive, God, a prophetic word for this year. Double portion, O God. Salamat po, Panginoon. Can we just lift up our hands to God as high as we can? And today, let's receive the prayer of blessing. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord expand your territories. I receive. May you experience this year, 2026, a double portion from God. I receive. May the Lord bless everything that you will be going. I receive. You will be at the top and never at the bottom. I receive. You will be a victor, never become a victim. I receive. You are an overcomer and a conqueror in Christ Jesus. I receive. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, ang katagumpayan, sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat na naniniwala na mangyayari, magsabi ng Hey, hey. Amen! Amen! God bless you all po again. Happy 18th year anniversary. Pamayan natin ang bawat isa. If you wanna take pictures po dito sa atin po, yung prophetic word for this year 2026, please do so. Pasalamatan din natin Pastor Emil and Michael Pangilinan for being here with us. God bless you all po. Happy anniversary!